Hey, what's up? Welcome back dito sa ating Child with Sumbols TV. Alright, so tayo magbabalik ulit mga babayan at ngayon igagawa natin ang reaction at ating pag-uusapan, no? Itong panibagong drama na naman mga kababayan. Ay, nako po, hindi na natapos ang drama ng politika dito sa Pilipinas, mga babayan. At ngayon nga, no, may bagong labas na balita, mga kababayan, no, na kung saan, no, itong malaking pasabog ni VP Sara Duterte, no, na sinasabing di umano batutulad daw po kay Senador Ninoy Aquino ang kanyang ama kapag ito daw po ay umuwi, mga kababayan. Anong ibig sabihin? Pag umuwi daw po ang dating Pangulong Duterte ay matetegi daw po ito. Ay nako, Diyos ko ba, bakit ganon? Another na naman ba to? Ito actually opinion ko lang to mga babayan, no? Another mind na naman ba to? Another mind setting na naman po ba ito? Na kung sakali mga kababayan, no, huwag naman nating hilingin, no? Kung sakaling umuwi dito ang dating Pangulong Duterte, no, at may nangyaring masama sa kanya, wala nang ibang sisisihin yung mga supporters nila kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Sigurado yan. Bakit? Kasi naka-mindset na. Kumbaga nakatanim na po yan. No? Sinabi na po nila na kapag umuwi ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, eto yung posibleng mangyari. Okay? So, isinet na nila yung isipan ng mga supporters sa posibleng mangyari sa dating Pangulong Duterte. At yun nga ay mategi po ito. Okay, so pero sinagot siya ng palasyo mga kababayan at mamaya pag-uusapan natin yung mga detalye niya. Pero alamin muna natin yung sagot dito ng palasyo, okay? Inahahalintulad ba ni VP Sara ang kanyang ama? Kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Ayan, hinahalintulad ba, no, ni VP Sara ang kanyang ama sa dating Senador Ninoy Aquino? At mga nakaraan, mga kababayan, sinasabi nga na gustong maging parang gustong maging hero, no, netong si dating Pangulong Duterte, no? Bayani daw mga kababayan. Ano sabi dito ng ni PCO Yusek Castro? Sinupalpal sila. Mas ninais ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. No? Alam naman natin kung sino si Hitler. Marami yang dinali, mga kababayan, no? Lalong-lalo na, no, yung mga iba, no, ang paniniwala, yung mga Hudyo, 'di ba? Yun yung mga dinali nila diyan nung panahon ng World War II. 'Di ba? So yun yung gusto niyang ikumpara sa kanya, 'di ba? O ito sabi ng PCO. Parang hindi po natin nadinig noon na inahilintulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. Kung tingnan niyo yung reaction ng mga reporter ay napapaisip. I'd be happy to slaughter them. Masaya daw siya, no? Nadalihin niya yung mga tao na yon. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder. Yan, mga kababayan. Diba? Yun yung ginawa ni Hitler. At doon niya gustong ikumpara yung sarili niya. No? Yung pagtira doon sa mga addictus. Diba? Ito yung post na yan, mga kababayan. Ito yan, Palace rejects impeach VP Sara's comparison of Duterte to Ninoy. No, ano sabi dito ni VP Sara Duterte? Sinabi ko din sa kanya yon, yung kagustuhan mo na umuwi,
iyan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Sino ba si Ninoy Aquino Jr.? No? Sino ba si Ninoy Aquino Jr.? Di ba? Si Pinoy po yun. Di ba? Benigno Aquino Jr. Di ba? The second data or the third. Di ba? Benigno Aquino rin yun eh. Oh, so hindi siya. Ang sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan lang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Okay? So, ano sabi dito? Hinahalin tulad ni BP Sara ang kanyang ama sa yumaong Ninoy Aquino. Napakalayo, mga kababayan, para ikumpara po. No? Dahil iba nga yung pinaglalaban, no? Na ni Senator Aquino before. Diba? Iba yung kanyang pinaglalaban. So, yun yung sinasabi dito ni BP Sara Duterte na pagka umuwi po, no, etong dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, madadali po siya. Matetegi po, mga kababayan. Yun ang sinasabi nila dito. At ang mapagbibintangan po, no, ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Kasi nakaset na yun eh. Ba, itinanim na nila sa isipan ng kanilang mga supporters yung ganong mindset. 'Di ba? Na kapag may nangyari, alam nyo na. 'Di ba? Sinagot ngayon sila ng mga Aquino, mga kababayan. Sinagot sila. Eto, sabi ibang-iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdadaanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Okay? Naglabas ng reaksyon ang pamilya Aquino matapos ihalin tulad ni Vice President Sara Duterte ang kanyang amang si dating Pangulong Duterte kay dating Senator Ninoy Aquino. Gusto niyang umuwi. Ito yung sabi daw ni BP Sara. Gusto niyang umuwi, sinabi ko rin sa kanya yon. Sabi ko yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Okay? Ano sabi ng pamilya Aquino, mga kababayan? Reaksyon ng pamilyang Aquino sa pahayag ni BP Sara Duterte. Kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, makikita natin na ibang-iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdadaanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. So, ibang-iba po yan, mga kababayan, no? Yung sinasabi dito, ibang-iba daw po, no? Yung ginawa kay Ninoy. Diba? Actually, mga kababayan, ibang-iba kasi talaga. Ang iba yung kasi pinaglalaban nila rito eh. Diba? Ang nakikita lang natin dito na malinaw, mga kababayan, ay isang mind-setting. No? Gumagawa sila no, ng nag-i-establish sila ng isang bagay, mga kababayan, na pagka nangyari, nakatanim na yan sa isipan ng mga supporters nila at maaari yang mag-udyok, no, o gumawa ng isang malaking kaguluhan sa Pilipinas. Dahil ang sisisihin nila dyan ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So, posibleng ganon. Ito nakikita lang natin, mga kababayan. Hindi natin sinasabi no, na yan talaga yung plano nila. Okay, so parang analysis lang natin to siguro, no? Opinion ko lang, no? Iba-iba tayo ng opinion, iba rin siguro yung opinion ninyo dito sa sitwasyon na to, 'di ba? Pero hindi nga po pwede o hindi po maaaring ikumpara dahil iba yung ipinaglaban ni Ninoy Aquino noon at iba yung naging sitwasyon ngayon no ng dating Pangulong Duterte. May ipinaglalaban, no? Si Ninoy Aquino noon. Yung paniniwala niya. Ngayon naman, kay dating Pangulong Duterte, may kinakaharap siyang kaso. Diba? Wala silang ipinaglalaban doon, no, na para sa bayan. Ang meron sila, kaso na kinakaharap sa ICC. Ayun po yun. Yun yung pagkakaiba nun, mga kababayan. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin no, na magkapareho ang nangyayari o yung pinagdadaanan ng dating Pangulong Duterte sa pinagdaanan ng dating Senator Ninoy Aquino.
Okay? Tinulungan pa nga sila ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, di ba? May mga documentary yan na nagsasabi. Si Imelda Marcos, di ba? Nagpapadala ng tulong sa mga Aquino. Di ba? Tumatawag si Ninoy Aquino kaya dating Pangulong Marcos, ayaw nga siyang pauwiin dahil may mangyayari sa kanya. Di ba? Nung umuwi siya, nadali, nategi si Ninoy Aquino. Sana hindi nakinig na lang siya, no, kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Okay? So ngayon, nagseset na sila, nagma-mindset sila. No, parang gano'n na nakikita ko rito. Isineset na nila kung ano yung po pwedeng mangyari. Kung yun yung sinasabi dito ng dating Pangulong Duterte, no, at ni VP Sara Duterte, na kung may mangyayari nga, no, sigurado magwawala yung sambayan ng Pilipino. Kasi naiset na 'di ba? Hindi naman yun parang hindi naman automatic nangyari. 'Di ba? Parang in-announce nila na ito po pwedeng mangyari tong ganito. Ito yung napag-usapan namin ng dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Mag-uudyok 'yan ng isang malaking kaguluhan. Alright? So ano masasabi niyo diyan mga kababayan? I-comment sa ibaba ang mga opinion at ating ang pag-usapan. Alright? So kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace and health.